Good day mga riders, Renzo Classic and welcome back to my channel. So medyo ilang araw din tayong walang upload. It's because I'm very busy. Sobrang busy naming pamilya. Busy, it's not because nakabakasyon ako at puro pasyal. No, it's not about that. We are busy because marami kaming pinapaayos, pinapagawa dito sa aming business. Sa Pin Street? Right number 117 NP. Alam nyo kasi mga ka-riders, sa panahon ngayon, you cannot rely on just one source of income, no? Dapat meron kang extra or mga side duties na kahit papaano ay kikita ka, no? So, sa panahon ngayon, dapat ganun na, madiskarte talaga. Kaya naman, on my part, sa family namin, we have this small business, no? So, yun, nagpapaupa kami ng bahay. Kailangan kasi yun para at least every month, bukod dun sa trabaho ko, meron pang other source of income, which is ito nga, no? Kailangan to ipaayos, pagandahin, para pag may umupa, mag-enjoy at masaya naman sa bahay na titira nila, no? So yun po, no? And being workaholic person, pinuri yung sarili, no? Kami na lang din gumagawa. Meron lang isang trusted carpentero and the rest kami na. But even though, despite na sobrang busy namin mga ka-riders, ay yung pagmamahal ko at pagkahilig ko sa motor, lalo na sa mga big bike, ay hindi mawawala yan. Kaya naman today's vlog ay titest ride natin itong matagal ko ng pangarap na gustong matry at matest sa kalsada, ang FKM Falcon X400. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction cause you hold the power. You know what's the good thing about this motorcycle aside sa kanyang engine displacement na expressway legal is yung kanyang front brake. Ito po ay mayroon double disc brake with ABS. Pagdating sa kanyang stopping power, maasahan talaga to at hindi ka nito may papahiya. Plus, if you're going to buy this motorcycle in cash na 208,000, meron po itong freebies na full face sec helmet and free installation of engine guard. So, ganun po siya kaganda. Crash guard yun ha. So, sulit diba? I think that's promo yata nila. So, yun ang pagkakaalam ko. Well, anyway, sulit talaga for 208,000 pesos. Alright, so here we are at the test ride na natin yung motor. Alam nyo mga ka-riders, honestly speaking, yung tambucho nito, hindi nyo na kailangan palitan eh. Malakas na po yung tunog niyan, brusco na po yung tunog. Hindi ko na kailangan palitan yan para hindi na magka-problema sa kanyang meter panel na TFT. Alright, so konting check lang and briefing kay sir before natin gamitin ang motor na ito. Siyempre, kailangan nyo, no? Kasi pag magte-test ride, dapat alam natin yung mga procedure para hindi tayo magka-aberya at magka-problema habang nasa kalsada. Alright, so fast forward tayo at nakalimutan kong i-on yung camera habang nagsisimula pala ako mandar. But I want to be honest with you mga riders, ito na siguro yung pinaka magandang 400cc expressway legal na motor na na-test drive ko. Malakas po yung motor, even yung arangkada niya. Wala akong masabi, talagang iahataw ka nito at ibibigay nito yung amount power na gusto mo para sa isang 400cc. Sulit yung motor na to mga riders, lalo pa 2-cylinder siya. 8 bulbs, parallel twin. It really feels na big bike yung datingan. Unlike sa other 400cc na motor na single cylinder lang. This one is 2-cylinder. Tandaan nyo po yan ha. 2-cylinder, 8 bulbs. At pagdating naman sa kanyang ergonomics mga riders, I will tell you honestly, sobrang relax na motor na to because we are in the upright riding position. Hindi ka makakaramdam ng ngalay sa motor nito, kaya nga tinaguran itong Boss Ironman finisher, diba? Saan ka pa? And like what I said earlier, yung stopping power nito sobrang smooth, sobrang effective at talagang kapit na kapit kasi nga naka double disc brake yung front brake plus dual channel ABS pa, kaya talagang malakas yung stopping power nito. Kaya nga para sa akin mga riders, that is the one of the most important thing na meron dapat sa motor natin. Ang kanyang safety features na dual channel anti-lock braking system. Napaka-importante po niyan mga riders nowadays. Mawala nang lahat ng mga other features or advanced features, basta meron lang safety features na ABS
panalo na po yung motor nyo. Kaya nga yung isang 650cc na motor ng Suzuki, yung SB650, panalo rin yun mga ka-riders kasi meron siyang dual disc brake sa harap at dual channel ABS pa, di ba? Sulit na yun, no? At as long as merong safety features na ABS, para sa akin napaka-importante po talaga niyan. Lalo na sa motor na ito mga ka-riders, biruin mo 208,000 pesos, meron ka ng ganitong motor na merong advanced features din aside sa kanyang safety features na ABS. Ito po ay naka-TFT meter panel, advanced na po yun. Plus meron pang USB charging port and meron din po siyang sleeper clutch. So pag nag-downshift ka, napaka-smooth ng pag-shift mo ng gear pababa. Plus ito po ay equipped ng built-in camera, di ba? So pagka nagmamaneho ka, sumata-track nito yung dinadaanan mo, lahat ng mga pinupuntahan mo. Kaya if ever makaligtaan mo yung DJI action cam mo, meron ka namang built-in camera sa motor, matatrack mo pa rin yung kalsadang dinadaanan mo at yung pupuntahan mo. Plus equipped din po pala ito ng hazard light, which is very important po yan sa motor natin, no? Pag nagka-aberya. At equipped din po ito ng kanyang on and off switch sa headlight. So para sa akin makakatipid yun sa battery. So halos lahat ng kailangan mo sa isang motor nandito na sa motor na ito, no, para sa akin. So meron man akong gustong palitan sa motor na ito is yung kanyang side mirror plus yung kanyang busina, kasi yung busina medyo ang cute pakinggan. Yung side mirror okay naman, pero mas preferred ko yung round side mirror para mas maganda yung dating, mas classic yung neo retro style yung datingan. At para po sa inyong kaalaman, ang motor po na ito mga ka-riders ay kayang magbigay ng maximum horsepower na 38.2 at 9,000 RPM and a maximum 35 Newton meters of torque at 6,500 RPM. So para sa isang 400cc na motor mga ka-riders, malakas na po yan. Dahil ang motor po nito ay merong claim top speed na approximately na 175 kilometers per hour. So diba, ganun siya kalakas mga ka-riders para sa isang 400cc na motor. Kaya nga ito ay tinaguriang Boss Ironman finisher, na bukod sa tumatagal ay maibubuga din pagdating sa kanyang bilis. At ito pa, meron po itong fuel tank capacity na 15 liters, kaya talagang pang endurance, pang long ride, plus a seat height of 790mm para sa isang 5'8" na tulad ko ay sobrang lapat po ang aking dalawang paa dito, plus a ground clearance of 170mm. Guys, it's above average, kaya pagdating sa potholes, bigger humps or mga lubak ay hindi yan basta sasayad. At kung sumayad man mga ka-riders ay okay lang, kasi equipped naman po ito ng kanyang skid plate. Yun nga lang, hindi siya equipped ng center stand at wala rin siyang abang para sa center stand, kaya yun lang yung pinaka downside niya para sa akin. Kasi ma-DIY ako mga ka-riders, mahilig ako magkalikot ng motor, minsan gusto ko ako na yung nag-aayos, gumagawa, lalo na pag mga basic things lang naman. Kaya para sa lahat ng motor na walang center stand, meron na po tayong mabibili through online, no? Sa Shopee makakabili po tayo ng paddock stand, or kahit sa mga Moto World, no? Yung mga motorcycle shop, yung mga malalaking motorcycle shop, marami din po nagtitinda doon ng paddock stand. So yun lang po yung pinakasolusyon kung gusto nyo talagang maitayo ang inyong motor para mag-DIY at makita nyo siyang nakaparada na naka-stand straight. At pagdating naman po pala sa kanyang tire size ay pareho lang po ito sa Kawasaki Bajaj Dominar UG2 na may front tire size na 110/70/17 at rear tire size na 150/60/17. Now, ang motor na ito ang tinaguriang Dominar Killer before, but since ang Bajaj Dominar UG2 ay phase out na, so wala na yon, clear out na po yun. So magiging great competitor ng motor na ito is ang Royal Enfield Guerrilla 450, the Triumph Speed 400, and also yung Benelli Imperiale 400. Well, sa totoo lang, sa panahon ngayon mga ka-riders, ang dami ng pwedeng pagpilian pagdating sa 400cc segment. Napakadami. Meron tayong QJ SRK 400, yung SRB 400 nila, yung Bristol dati na classic. Ang dami, no? So, talagang mamimili ka na lang. Nasa iyo na kung ano yung mas prepared mo. At magtatalo na lang talaga yan sa price. And also yung mga features, advanced features. Pero sa side ko kasi, sa part ko, I prepared yung motor na merong center stand, but marami namang may ganun like Benelli Imperiale 400. Yun nga lang, single cylinder sila, unlike dito sa motor na ito mga ka-riders, twin cylinder na, that's 8 bulb yun, so malakas na po yun. Yung baga yung feeling na sumakay ka sa ganitong klase ng motor is big bike yung dating yan. Pag single cylinder kasi is medyo ramdam mo yung vibration. Ito may vibration din, pero
at higher RPM. Dun kasi sa mid RPM pa lang is ramdam mo na yung vibration kasi nga single cylinder. Kaya this one, yun yung mga pwede mong consider. So bago ka bumili talaga ng expressway legal na motor, titimbangin mo talaga kung ano yung mas gusto mo, kung ano yung malapit sa puso mo. Mahirap kasi yung biglaan na lang tapos hindi pala ito yung gusto ko, mas gusto ko yun. Dapat kung bibili ka, handa ka sa gastos, handa ka sa maintenance, gusto mo yung motor, as in gustong gusto mo na hindi mo pagsisisihan pag binili mo. Kaya nga ako hindi pa makapag-decide na bumili. It's because syempre iniisip ko rin yung maintenance niya, no? Kasi itong maintenance ng motor na big bike, guys, hindi na tutulad ng small displacement. Mas mahal na po ang gastos nito. Ang pagkakaalam ko po dito sa Falcon X400 is 2.5 liters po siya. So let's say 3 liters of engine oil. So 500 each, so 1.5 yun. Plus ang oil filter nito ay 600. Yun ang pagkakaalam ko. So 2,100 ang babayaran mo every magpapa-change oil ka. Kaya nga mas mainam kung marunong ka mag-DIY, at least yung pag-change oil ng motor kaya mong gawin, makakales ka na nun, bibili ka na lang ng engine oil, di ba? Not only that, yung fuel consumption pa ng motor, siyempre itong FKM 400X is aabot to ng 23 kilometers per liter. So medyo mabigat yun, no? So big bike na yan unlike dito sa YTX ko, kaya nito mag 65 or 70 kilometers per liter pa nga. Di ba? See the difference. Kaya yun yung mga dapat natin i-consider kung bibili tayo ng big bike. Our first ever big bike, titingnan din natin yung maintenance niya. Alright mga riders, sumalapit na tayo at susoli na natin itong motor. I hope ay marami akong na-share sa inyo pagdating sa kung bibili kayo ng yung first ever big bike. Ako honestly, wala pa akong big bike. Kaya nga nag-check tayo, nagka-canvas tayo ng price, tinitest ride natin para at least malaman natin yung mga issues na pwede natin ma-encounter habang minamaneho natin. And pwede natin i-compare sa lahat ng mga motor na pinagpipilian mo, na bilhin. Sa akin susi ay yung yung ticket. Test ride na. Thank you. Alright, so bago ito sole, nakapag-test ride na rin pala ako last year nung Royal Enfield Guerrilla 450. Sarap din ang pakiramdam nun. Okay yung motor na yun, kahit single cylinder, malakas siya, may power din, same like this. And also yung Triumph Speed 400, no? Yun naman, malakas din, may power din, no? Halos pare-pareho lang naman sila. Ang kagandahan naman dun sa Speed 400 is magaan siya, kaya pagdating sa traffic, walang magiging problema doon. Madaling isingit yung motor na yun, magaan, as in magaan. Parang XSR 155 yung datingan nun, yung bigat nun. No, yun yung pakiramdam ko nung tinetest ride siya. Ito kasi, I feel na parang big bike talaga yung datingan, lalo pa 2-cylinder siya. Kaya yun yung pagkakaiba niya dun sa mga ibang na-test ride ko na motor, no? Alright, so soli muna natin ang motor at maraming salamat sa Pinstrip Moto. Dito po yan sa may Marcos Highway, no? Kung gusto niyo bumili ng big bike, meron po sila dito iba't ibang klase ng big bike. Alright mga riders, at yan, natapos na po ang ating test ride. So another satisfied day na naman at dala natin ulit ang ating legendary YTX 125. At napakasarap sa feeling pag natin test ride mo yung isa sa mga top choices mo na big bike, no, at 400cc segment. Alright mga riders, so bago ko pala tapusin na aking video na to, if you're new to my channel, please don't forget to subscribe, and if you like this video, paki-like na rin and press the notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod ko pa na videos. Alright mga riders, Renzo Classic palagi po nagpapalala: ride safe, stay safe, think safe, eat healthy, work smart, and be a defensive rider at all times mga riders. Renzo Classic, maraming salamat po. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow.